ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Buwas, Martes, Hulyo 21, tuig 2026. Ining inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Mga sobra 4,800 ka personnel, iga-deploy sang PRO6 sa nagahilapit nga zona. Negosyo sa mga crab meat picker sa Carles Parayan nga ginapabaskog sa DTI, Iloilo. WVSU nakakuha sang 5-star rating halin sa DOE sa pagpatuman sang energy efficiency. Sa katos ka pamilya sa Lucena nakabaton sa duta halin kay PBBM pagi sa expanded 4-page program matapos ang 2 ka dekada. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Isa katos ka pamilya sa Lucena nakabaton sa duta halin kay PBBM pagi sa expanded 4-page program matapos ang 2 ka dekada. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natapos na ang 2 ka dekada nga paghulat sang 100 ka pamilya sa barangay Ibabang Iam, Lucena City. Matapos personal na gintugyan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga Certificate of Entitlement o COE sa idalom sang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kaupod sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, gintugyan sang Presidente ang mga dokumento sa mga kwalipikado nga benepisyaryo nga sakop sang Presidential Proclamation No. 46 issued in 2003. Paagi sa siningtikang, opisyal nang ginkilala ang karapatan sa mga residente nga maangko ng duta nga madugay na nila ginapuy-an. Ang ini nga mga grupo ka benepisyaryo magadugang sa 185 ka pamilya nga una na ginhatagan sang pormal nga dokumento sa naimbitan ng lugar. Kabahin ang ini nga aktibidad agud mapabakod ang seguridad sa pagpanag-iya sang duta paagi sa pagpadasig sang pagpatuman sa mga presidential proclamations sa idalom sang expanded 4PH. Umpisa sang ginbag-o sang administrasyon ang pagpanagtag sang duta sa idalom sang programa. Naglabot na sa 684 ka pamilya na nakabaton sang ilang mga Certificate of Entitlement o Certificate of Lot Award halin sa gobyerno. Lakip sini ang 228 ka pamilya sa idalom sang Presidential Proclamation No. 550 sa Los Baños, Laguna, 58 sa idalom sang Proclamation No. 574 sa Nara, Palawan, 213 sa idalom sang Proclamation No. 1538 sa Haro, Iloilo City, kagang 185 ka kwalipikado nga pamilya sa idalom sang Proclamation No. 436 sa Lucena City, Quezon. Suno kay Secretary Aliling, ang ining aktibidad nagapakita sang mabakod nga commitment sang administrasyon nga mapasangkad sang proyekto sa pabahay. Suno man sa iya, maathag ang direksyon sang gobyerno nga hindi lang mapatindog sa mga bag-o nga puluyan
kundi masiguro man ang seguridad sa pagpanag-iya sang duta sa mga pamilya nga madugay nga nagahulat. Dugang panialili nga kaupod man ang mga shelter agencies, padayon ng ila paghimakas agod mas madamo pa nga pamilya ang maboligan kag may kaugalingon nga paluyan na Vicente, Hilway kag masarangan para sa mas may mandignidad na pangabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Relin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. WBSU nakakuha sang 5-star rating halin sa DOE sa pagpatuman sang energy efficiency. Detalye sang balita, WBSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakakuha sang 89% compliance rating o kunyara sa 5-star rating ang West Visayas State University kasunod sang ginpatuman nga spot check sang Department of Energy o kon DOE. Iniagod kililahon ang maayo nga pagpatuman sang universidad sang mga inisyatiba sa pagkinot kag gusto nga paggamit sang kuryente sa idalom sang Government Energy Management Program. Ginevaluate sang DOE Visayas Field Office ang pagtuman sang WVSU sa Republic Act 11285 o kun Energy Efficiency and Conservation Act pati na ang mga direktiba sang gobyerno para sa responsable nga paggamit sang kuryente sa mga pampublikong institusyon. Ginumpisahan sang universidad ang mga inisyatiba sa adtong Marso kung sa diin mas napabaskog sang WVSU ang ila pag-atipan sa palibot kag gusto nga paggamit sang kuryente sa bugos nga eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, ini sa WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negosyo sa mga crab meat pickers sa Carles padayong napabaskog sang DTI Iloilo. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon nga ginapabaskog sa Department of Trade and Industry Kundita Iloilo sa bulig sa Negosyo Center Carles ang negosyo sa A3MP Crab Meat Picking Services sa Barangay Punta Carles. Ang nasambit nga negosyo nagsugod sa 2020 paagi sa pagpiniligay sa isang pamilya amat-amat na nagsangkad kag karon may 45 ka regular workers na. Agud mapasano pang ilapang negosyo ang Negosyo Center Carles nagpulig sa ilang business name registration kag pag-apply sang loans sa SB Corporation. Padungan sa ilang pagsugod sa pag-obra sang Alikipace kag Crab Lumpia, ang ahensya nagtudlo man tuloy sa product development kag product labeling. Sining karon lang, liwat kag bisita sa Negosyo Center Carles ang mga crab meat pickers agud maistoryahan ang mga panghangkat kag oportunidad sa ila pagnegosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ngayon pasangkad sa Police Regional Office 6 ang mga security measures antes ng kalimbangan State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pinay sa pag-deploy sa 4,826 ka police ka force multipliers sa bugos ng Western Visayas. Sa pagpanguna ni PRO6 Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ipatuman ang masugot ng police visibility, intelligence monitoring, checkpoint operations, border control, kag padayon nga mobile kag foot patrol sa gud mapabili ng kalinong kag katawahayan sa riyon. Sa bugusan nga deployment, 3,905 ang mga personnel sa PNP, 117 ka augmentation personnel halin sa partner agencies, kag 804 ka force multipliers. Nakahanda man ang 353 ka civil disturbance management personnel, kag 187 ka miyembro sang reactionary standby support force para sa madasig nga pagresponde kung kinahanglan. Ngayon pabaskog man sang PRO6 ang seguridad sa mga checkpoint, transport hubs sa iban pa nga pampubliko nga lugar. Ginapabaskog man ang police visibility, traffic assistance, kag security coverage sa mga freedom parks sa iban pa nga lugar nga patigayunan sang rally. Naka-standby ang drone operators kag medical response teams bilang kabahan sang contingency measures. Gimanduan man ang tanan nga police units kapag nga pabaskogon ang intelligence monitoring, checkpoint kag patrol operations, border security kag handaan sa mga personnel, mobility assets kag logistical support. Kin panugyanan sang PRO6 ang publiko ng pagmaintenar sa seguridad hindi lamang responsibilidad sang kapulisan kundi sang bugos ka komunidad kag ang kooperasyon sang publiko mangindako nga bulig ug malinong, organisado kag safe ang paghiwat sang zona sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa Police Regional Office 6 ang number 3 Provincial Most Wanted Person sang Aklan sa ginlunsar nga manhunt operation sa Barangay Mandurriao, Iloilo City. Ginkilalang sospek nga si alias Roland, 44 anyos, kag residente sang Barangay San Isidro, Ibahay, Aklan.
Ginakop ang akusado sa gahom sang warrant of arrest nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo, Aklan sang Hulyo 6 may kantanan sa kaso nga statutory rape. Sunod kay PRO6 Director Randolph T. Tuanyo ang madinalagon nga operasyon nagapakita sang mas ginpabaskog nga kampanya sang kapulisan batok sa mga wanted persons sa riyon. Sa karon yara na sa kustudiya sang Ibahay Municipal Police Station ang akusado samtang ginahimo ang nagakaigong nga dokumentasyon antes siya ipresentar sa korte nga nagpagawa sang warrant of arrest. Ginpabutyag man sang PRO6 nga paray ng ilang manhunt operation sagud masiguro nga ang tanan nga mga wanted person madakpan. Radyo Pilipinas News. Kinhiwat subong nga Martes, Hulyo 21 ang groundbreaking sang Carles Food Hub sa Carles, Iloilo. Ang groundbreaking ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. kag Mayor Arnold Bitita sa Bangkal Airport. Radyo Pilipinas News. Pagpanagtag sang dugang uplift cash aid sa DSWD nagsugod na. Detalye sang balita WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas Report. Nagasugod na ang Department of Social Welfare and Development sa pagpanagtag sang dugang nga bulig pinansyal sa 7.5 ka milyon nga panimalay o kon 37.5 ka milyon ka mga Pilipino sa bilog na pungsod. Sa idalom sang programa nga Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Assistance sining nga Hulyo 21, 2026. Suno sa nasambit nga ahensya, gintunga sa 3 ka grupo ang benepisyaryo sang ining cash aid. Lakip sa una nga grupo ang 3.5 ka milyon nga pamilya sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps kag Walang Gutom Program o kon WGP. Ang ikaduwa naman nga grupo ay ang 2.5 ka milyon nga panimalay nga wala na upod sa 4Ps apang natungod nga pigado kag malapit sa kaimulon o kon near poor base sa datos sang Community-Based Monitoring System sang Philippine Statistics Authority. Samtang ang ikatatlo nga grupo amo ang 1.5 ka milyon nga pamilya nga may manubo nga kita kag miyembro sang Social Security System. Suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang una nga grupo makabaton sang isa ka beses nga bulig nga nagabalor 2,000 pesos nga diretso nga i-deposit sa ila mga ATM bank accounts. Kag ginalauman nga matapos na sa Hulyo 21 ang pagpanagtag para sa ila. Para naman sa ikaduwa kag ikatatlo nga mga grupo, magasugod na sa manual payout, validation kag pagparehistro sang digital accounts agud masugudan ang ila monthly payout nga pagbaton sa masunod na semana. Ang mga pamilya nga yara sa near poor kag low income groups makabaton sang 2,000 pesos kada bulan sugod subong na Hulyo tubtob Disyembre. Isa ang uplift assistance sa mga tikang nga ginsaysay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Hunyo 16 agud mahagan-hagan ang epekto sang nagapadayon nga krisis sa enerhiya sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, in si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. PBBM personal nga gindalang libre nga bugas sa Lucena. Detalye sang balita WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas Report. Personal nga gindala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pumuluyo sang Lucena ang programa nga Bigay Bigas sa Masa para sa masobra 52,000 ka benepisyaryo. Sa una nga batch sang pagpanagtag, kapin-4,000 ka pamilya nga nagakinahanglan ang nakabaton sa tigpulo ka kilo nga sako sang bugas. Ang Bigay Bigas sa Masa lakip sa inisyatiba nga bawat bayan makikinabang nga may katuyuan nga diretso idulong sang mga lokal nga panguluan ang mga serbisyo sang gobyerno. Paagi sini, mas madasig nga matuman ang mga proyekto para sa pag-uswag kag masolusyonan ang mga kinahanglanon sang tagsa ka komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 27 ka tourism educator sa Western Visayas ginhana sa Filipino Brand of Service of Excellence. Detalye sang balita Hope Torres. Radyo Pilipinas Report. Ginpaidalam sa Filipino Brand of Service Excellence Train the Trainers Course Academe levels ng Department of Tourism ang 27 ka-tourism educators sa mga bulutuan sa Western Visayas. Madinalagon nga natapos sa mga manunudlo ang paghanas nga suno sa DOT Western Visayas kadalagan sa pagpabaskog sang pool sa mga madason nga FBSE trainers sang rehiyon. Nag-agi ang mga partisipante sa maid-id nga assessment kag demo teaching sessions.
Sa iya mensahe, gintawag ni Regional Director Crisma Rodriguez nga mga ambassadors ang Filipino Brand of Service Excellence ang mga partisipante. Nagapangabay ang Regional Director nga sa ila pagbalik sa ila tagsa kabulutuan, mapadayon nilang responsibilidad sa paghulma sa mga madason nga tourism professional pinaagi sa pagtudlo sang Filipino hospitality. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Selebrasyon sa Filipino Elderly Week 2026 ginapreparahan na sa NCSC 6. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginapreparahan na sa National Commission of Senior Citizens kung NCSC Western Visayas ang mga aktibidad para sa selebrasyon sang Filipino Elderly Week 2026 na gina sa ulog kada Oktubre 1 tubtub 7. Sunog kay NCSC 6 Regional Director Rara Ganson, samtang lakip sa mga ginalauman nga aktibidad ang kumposo, medical mission, blood donation drive kag simultaneous tree planting. Balantayan naman ang paghiwat sang Elder Olympics o kun hinampang para sa katigulangan nga pagalakipan sang chess, damag kag sungka. Lano man sang NCSC nga magpartner sa Iloilo Provincial Veterinarian's Office para sa pagtanyag sang libre kapon sa mga hinuptanan sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. NCSC Western Visayas padayon sa pagpanagtag sang 100,000 cash gift sa mga centenarian. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapadayon ang pagpanagtag sa National Commission of Senior Citizens kung NCSC Western Visayas sang 100,000 pesos nga cash gift sa mga centenarian. Sining karon lang, ginhiwat sa ahensya ang pagpanagtag sang 100,000 pesos ka regalo sa gobyerno sa 19 ka lola kag lolo sa probinsya sang Capiz nga nakalabot sa edad nga 100 ka tuig. Sa 19 ka benepisyaryo sa Capiz, 17 sa ila ang personal nga ginbisita ni NCSC 6 Regional Director Rara Ganson. Magluwas diri, nagapadayon naman ang pagpanagtag sa ahensya sang 10,000 pesos nga cash gift sa katigulangan nga nakalabot sang edad 80, 85, 90 kag 95 anyos. Sunod kay Ganson, sa unang quarter sang tuig, kapin 5,000 ka lolo kag lola sa Western Visayas kag Negros Occidental nga nag-edad 80, 85, 90, 95 kag 100 ka tuig sang 2024 kag 2025 ang nahatagan sang cash gift. Sa ikaduhang quarter sang 2026, nadugangan pa ini sang kapin 10,600 ka senior citizen nga nagdangat sa mga nasambit nga edad. Subong nga third quarter, target naman sang NCSC nga mahatagan sang cash gift ang mga lolo kag lola nga nagkalabot sa among nga edad sang eraro tubtub Hunyo subong nga tuig. Samtang ginalauman sa uling nga quarter nga makumpleto na ang pagpanagtag sang cash gift sa mga nagaselebrar sang ila ika-80, 85, 90, 95 kag 100 ka tuig sa bulan sang Hulyo tubtub Disyembre subong nga tuig. Nebluan nga ang NCSC, isa ka ahensya sang gobyerno nga natukod sang tusukundan sang RA 11350 agud magtutok sa kinamatarong kaaraydan kag pribilehiyo sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, mga inmates ng BJMP ICD J-Mail dormitory ginhana sa baking sa ginpatagang nga skills enhancement training sang Iloilo City Government. Detalye sa balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagi sa SELDA kon Skills Enhancement and Livelihood Development Activity Training Program sang Iloilo City Government, ginpaidalom sa skills training ang mga inmates o kon persons deprived of liberty sang Iloilo City District Jail BJMP Male Dormitory. Ang mga partisipante gitudloan sa pagluto o kung pagbake sang browas halin sa pagpreparar sang sangkap kapag mixed class ang ingrediente sa pagpanguna ni Chief A.G. Bartolome sang Philippine Foremost Milling Corporation o po mga trainer gikan sa Technical Institute of Iloilo City. Ang programa nangin madinalagon bangod sang partnership sang Iloilo City Government, BJMP, District Jail Male Dormitory, Philippine Foremost Milling Corporation, PCCI Iloilo Chapter kag TIIC sa pagana sa mga PDLs nga makabulig sa ila nga makakita sang palangitanan pagi sa second chance programs.
Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sa saka sa presyo sa produktong petrolyo epektibo subong adlaw Hulyo 21 yara sa 8 pesos tubtob 10 pesos ang itaas sa litro sang diesel kag 4 pesos tubtob 5 pesos naman sa gasolina santo sa average price sa mga gasolinahan sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOST ginaangot ang mga startup kag innovation leaders sa Caffeine Nation sa Iloilo. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpabaskog sa Department of Science and Technology ang pagtamdanay kag kolaborasyon sa mga startup founders, innovation leaders kag mga katuwang sa inobasyon sa ginhiwat nga Caffeine Nation sa Western Visayas Regional Innovation Hub sa Iloilo Science and Technology University. Ginpangunahan sang DOST Western Visayas, katuwang ang UMWAD Western Visayas ang pagtililipon nga nagserbe higayon para sa mga startup founders nga makighinunanon sa mga opisyal sang DOST, mga regional kag national iHub focal person kag iban pa nga startup enablers para istoryahan ang mga oportunidad sa pagnegosyo, inobasyon kag pagpalapad sang ila proyekto. Kabahin man sang programa ang pagpakilala sa mga startup paagi sa exhibit sa diin ginpakita ang ilang mga teknolohiya, produkto kag mga makabag-o nga solusyon. Bida man sa aktibidad ang programa, serbisyo kag kadalagan sa mga technology business incubators kag startup support organization salin sa mga probinsya sa Panay. Pinaagi sa Caffeine Nation na tagan tsansa ang mga partisipante nga makapangita sang posible katuwang sa negosyo, mentor, market linkages kag oportunidad sa commercialization. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 570 ka temporary operators permit ang natagan nga gin-issue sang Land Transportation Office sa mga motorista nga may violasyon sa ginpatagan nga enforcement operation sa Antique kag Capiz sang damlag lang. Sa anum kadlaw nga enforcement operation sa Antique kag Capiz sang Regional Law Enforcement Section ginpatuman ang enforcement activities sa probinsya sang Antique, Roa City, Sigma kag Pilar sa Capiz. Ang pagpatuman sa enforcement kabahin sang mando ni LTO Director Attorney Gaudioso Duspan, kaupod kay Assistant Director Jack Kunlu, agad na pasangkat pa ang kampanya sa road safety kag pagpasiguro ang ginasunod sa mga motorista ang mga layi sa dalanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pag-ibig Fund Housing Loans nagdoble sa unang 6 ka bulan subong nga tuig. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mas madamo nga mga Pilipino ang nabuligan sang Pag-ibig Fund nga makaangkon sang balay matapos nagdoble ang ila housing loans sa una nga 6 ka bulan sang tuig. Ginpahayag ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr. nga nag-release ang ahensya sang halos 70 billion pesos halin Enero tubtob Hunyo subong nga tuig. Masobra 43,000 ka mga miyembro sang Pag-ibig ang nangin benepisyaryo sang nahinambitan nga housing loan program kung ipaanggid sa pareho nga period sang nagligad nga tuig. Dugang pa niya, tuyo sang ahensya kag sang gobyerno nga padayon nga itanyag ang mga benepisyo agod matuman ang mga handom sang mga pumuluyo nga makaangkon sang puluyan kag mapauswag ang ila pangabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Governor Defensor na lakip sa top rank most trusted governors sa pungsod. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga isa sa top performing kag most trusted provincial governors sa pungsod Pilipinas. Base sa resulta sang Boses ng Bayan Index of Governance o kon IOG nga ginpatigayon sang RP Mission and Development o kon RPMD Foundation Incorporated para sa first quarter sang tuig 2026.
Ikatatlo sa defensor na nakasulod sa top-ranked national cluster sang pungsod. Nga mayara sang IOG rating nga 86.20%, 85.90% nga trust rating, kag 86.50% nga performance rating. Kaupod niya sa top-ranked cluster among Sanday Governor Dax Kua gikan sa Quirino nga mayara sang IOG nga 86.51%, 86.28% nga trust, and 86.75% na performance ratings. Kag si Governor Luis Raymond Villafuerte sang Camarines Sur nga mayara sang 86.34% nga IOG rating, 86.15% nga trust, kag 86.53% nga performance ratings. Ang survey ginpatigayon sang April 2026 paagi sa independent nga pagpamangkot sa 5,000 ka mga nakarehistro nga botante sa tagsa ka rehiyon. Sa qualification process, una ginusisa ang mga gobernador sang ila mga constituents kag dapat na mapanguna sa ila sarang nga mga probinsya antes na makasulod sa sunod nga level. Ang IOG rating among nagatakos sang kabilugan na pagsalig sang publiko paagi sa pag-usisa sang trust kag performance sang isa ka leader sa paghatag sang serbisyo sa iya probinsya. Suno kay Dr. Paul Martinez, Executive Director sang RPMD, ang ini nga mataas nga mga ratings nagapamatuod nga ang pagsalig sang publiko nagagikan sa mathag kag matuod-tuod na pagserbisyo sa probinsya. Gindugang pa niya ngang ini nga pagkilala isa ka dako nga responsibilidad para sa mga lider. Agod padayon nga mapatuman sang mas madasig kag tampad nga serbisyo para sa tanan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Relan May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Cooling hubs ginsaylo na sa mga strategic areas king convert bilang mini office suno sa General Services Office. Detalye sang balita, General. Radyo Pilipinas Report. Ginsaylo na sang Iloilo City Government ang mga solar-powered cooling hub sa pila ka area sa syudad sang Iloilo. Isa dari ang cooling stations nga nahamtang sa Diversion Road, Mandurriao nga ginsaylo na karon sa Iloilo Sunset Boulevard. Sa interview sang Iloilo Morning Program sang Radyo Pilipinas Iloilo kay General Services Office Head Engineer Niel Ravena, ginpayag sini nga temporaryo ang himuon bilang mini office sang Public Order and Safety Management Office o kon POSMO kay General Services Office ang cooling hub. Gin-relocate man ang cooling hub sa Plaza Litagay sa YMCA Building, Isnard Street, kag himuon ini nga mini police station sang Police Station 1. Plano man sang Iloilo City Government nga madugangan pa ang pagpahamtang sang kasubong nga area sa Sunset Boulevard amo man ang pagdugang sang mga portalets. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Dole DMW TESDA kag OWA nag-ugyon para sa mas malapad nga reintegration support para sa mga magabalik nga OFW. Detalye sang balita, WVSU intern Realen May. Radyo Pilipinas Report. Nag-ugyon ang Department of Labor and Employment o kun DOLE, Department of Migrant Workers o kun DMW, Technical Education and Skills Development Authority o kun TESDA, kag ang Overseas Welfare Administration o kun OWA para sa isa ka reintegration support. Paagi sa isa ka Joint Memorandum Circular o kun JMC, naging pangunahan Sanday DOLE Secretary Francis Tolentino, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, TESDA Director General Jose Francisco Benitez, kag OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sang Hulyo 20, 2026 sa DMW Central Office sa Mandaluyong City, formal naging patuman ang kalaman tungo sa kabuhayan o kun K2K initiative. Ang ini nga Skills to Employment nga programa tuyo nga hatagan sang expanded rollout ang mga magabalik nga OFW kag ang ila pamilya. Paagi sa Industry Responsive Skills Training, Competency Assessment and Certification, Employment Facilitation, kag Sustainable Livelihood Opportunities. Suno kay Secretary Tolentino, ang inisyatiba amo ang magaserbi nga taytay sa paghalin kag pagbalik sa mga OFW. Gindugang pa niya nga importante nga hindi lang maamligan ang mga OFW samtang yara sa abroad, kundi masiguro man nga empowered sila pagbalik nila.
Dugang pa niya nga din pasiguro sang inisyatiba nga ang mga magabalik nga OFW mabuligan sa paghatag sang kaalam kag oportunidad nga makapundal sang ilang pangabuyan o negosyo. Ang proyekto nagasuporta sa whole of government approach sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Agud masiguro nga ang magabalik nga OFW makapatindog sang permanente nga palangabuyan, makatabot sa mga kinahanglanon sang pamilya, kag magapabili na competitive sa badayon na nagabag-ong kalibutan sang pag-obra. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylen May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Senator Tulfo nagpanawagan ng hindi pagintrahan sa personal ng isyong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas Report. Magpanawagon sa Senator Judge Erwin Tulfo sa iya kaupod nga mga senador na hindi pag-intrahan sang mga personal nga issue ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa ikapitong adlaw sang impeachment hearing sang Lunes, ginatag ni Tulfo nga ang impeachment court gintukod lamang para pamatian ang kaso sang Vice Presidente kag hindi para sa mga personal nga reklamo sang mga senador. Ginhimo ni Tulfo ang panawagon matapos maghatag sang pahayag si Senator Judge Robin Padilla angot sa kaso nga obstruction of justice nga ginaatubang sini sa ombudsman. Suno kay Tulfo, kung may gusto sabton ang mga senador, parte sa ilang mga kontrobersiya, mas maayong mag-press conference sila o kung mag-social media agad hindi madelay ang pagbista kay VP Sara. Tungod sini, ginrefer ni Presiding Officer Chis Escudero sa Senate proper ang pagtalakay sa mga bagay nga wala sang labot sa impeachment trial sang Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Isa kay Ilonggo ang bag-o designar nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, si General Antonio Navarrete, nagdako sa Kalinog, Iloilo, sinagtapos inisang iya elementarya kag sekundara sa West Visayas State University. Sa iya tinuy ka serbisyo sa militar ka kontribusyon, gumatap ng insurhensya sa pungsod ng tagaan si Navarrete sang pagkilala ni Governor Arthur Defensor Jr. kag sang sangguniang panlalawigan sang Iloilo sang tinalikdan nga tuig. Sa iya pagpungko, madamong nagalaom nga pasangkaron pa sang AFP ang territorial defense, ilabi na sa West Philippines. Radyo Pilipinas News. Nagka-record ang DOST PHIVOLCS ang 12 ka volcanic earthquake lakip ng 3 ka tremors nga naglawig sang 28 tubtob 283 minuto sa Bulkan Kanlaon. Naglabot naman sa 1,740 katonelada ang asupre ang ginpagawa sang Kanlaon sang Hulyo 20. Ang datos ginpagawa sang ahensya Hulyo 21. Nagkapabili naman sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon sa Negros Island Region. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:43 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Hulyo 21 tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.